Hindi na bago pag-usapan ang isyu ng kahirapan. Ngunit ito na yata ang isa sa mga isyung hindi matapos-tapos dahil hindi nasusolusyonan. Marami na rin akong napanood sa telebisyon na nagpapakita ng iba't ibang anyo ng kahirapan. Sa ngayon, kahit saan ka lumingon, kitang-kita at ramdam na ramdam ang hagupit nito. Pero bakit nga ba patuloy na naghihirap si Juan? Ano nga ba ang tamang tugon sa pagresolba ng suliraning ito? Ilan lamang ito sa mga tanong na nais naming hanapan ng kasagutan. Maamo ang sikat ng araw nang tumulak kami sa bayan ng Nigi. Halos 3 oras ang inabot ng aming biyahe sa bus, mula Maynila hanggang Pampanga. Sa bus pa lang, marami ng imahe ang naglalaro sa aking isip. Pinili kong umupo sa tabi ng bintana. At kaiba sa inaasahan kong tanawin ang tumambad sa akin. Wala ang matataas na talahiban. Walang mga baka at kambing na tumatawid sa gitna ng daan. Tanging mga nakatiwangwang na bukirin sa gilid ng daan. Sa pusod ng Pampanga kami pinadpad ng aming layunin. Sa isang maliit na bayan kami pupunta, kung saan pipilitin naming buuin ang iba't ibang kwento ng kahirapan. Bit-bit ang pag-asang may mayaambag kami na munting pagbabago sa buhay ng aming mga makikilala. Mula sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, kinailangan naming sumakay ng isang bangkang dimotor papunta sa Nigi. Isang maliit na baryo na nagsisilbing hangganan sa probinsya ng Pampanga at Bulacan. Kapansin-pansin na tanging pilapil lamang ang naghahati sa mga bukirin. Nandito kami sa gitna ng dagat ulit dahil nasira na naman po yung buya sa makina ng bangka. Ayan. Okay na po? Malaking porsyento ng bayang ito ay tubig na nagmumula sa ilog ng Pampanga. Kaya naman pala isdaan at sugpuan ang pangunahing kabuhayan ng mga tao rito. Malalaki man ang bukirin, nananatiling pyudal ang sistema rito. Patuloy na nakikiani ang mga magbubukid o mangingisda sa lupang hindi nila kailanman maaangkin. Dahil pag-aari pa rin ng iilang mayayamang pamilya ang karamihan sa mga bukirin. Mahinahon man ang ihip ng hangin, umaalingasaw naman ang amoy ng kahirapan sa lugar. Ang mga palikuran ay yari sa sako at diretso sa ilog ang dumi ng mga tao. Ang karamihan sa mga bahay ay yari sa sira-sirang yero at tagpi-tagping kawayan at pawid. At dahil napapalibutan ng tubig ang buong lugar, bangka ang pangunahing transportasyon dito. 50 piso bawat tao ang pamasahe sa mga hindi kaya ang mahabang lakaran sa Pilapil. At dahil may kamahalan ng pamasahe, tsinatsaga naman ng ilang taga-Nigi ang mahabang lakaran. Lalo pat malayo ang simbahan, ang pamilihang bayan, pati na ang eskwelahan. Ilang hakbang lang mula sa binabaan naming bangka, nakasalubong namin ang batang si Gokgok. Bakas sa kanyang muka ang pagod. Sa layo ng kanyang nilakad mula eskwelahan, pauwi sa kanilang bahay. Panganay sa 4 na magkakapatid si Gokgok. Sa edad na 10, maaasahan na si Gokgok sa pag-aalaga. Sa kanyang mga nakababatang kapatid, pati na rin sa paghahanap buhay.
Isinasama siya ng kanyang amang si Mang Agosto sa pagdadala o paglalambat upang makahuli ng mga isda. Papagawa nga sa akin ng lali eh. Yung maliit, yung para sa kanya lang. Ayaw ko ako mag-harap. Gusto ko mag-harap ng anak. Huwag kung ano yung para sa akin, mahirap yung mga buhay na at mga buhay na ito. Sinubukan kong gawin ang pagdadala. Kinakailangan lumusong sa tubigan at magbabad ng ilang oras para makahuli. Tatlo, ito, di ba? Hati sa tatlo yan. Kukunin mo ng ganito. Yan. Ilalagay mo sa siko. Yan, panguna. Una. Unang step yan. Oh. Ngayon, sasamahan ko si Gok kung paano magdala. Hindi ito biro dahil singbigat ng halos 5 kilong bigas ang lambat. Kaya bigla kong naisip, paano kinakaya ng murang katawan ni Gok-Gok ang hirap ng gawain ito? Saksi ang tuyot na pilapil at ang malawak na bukirin sa lahat ng sakripisyo ni Gok-Gok. Nakasalalay sa bawat paghagis ng lambat at paghila nito ang sagot sa kumakalam na sikmura ng kanyang buong pamilya. Ngunit sa ilang beses niyang pagdadala, maswerte nang makahuli ng paisa-isang maliit na isda si Gok-Gok. At ito na ang magiging hapunan ng kanyang buong pamilya. Maghapot magdamag silang kakayod kakahig. Pagdakay tutukang nakaupo lang sa sahig. Sa papag na gutay-gutay, pipiliting hihimlay. Di hamak na mainam pa ang pahingahan ng mayayamang patay. Sa eskwela, pagod at antok, ngunit pursigidong Gok-Gok ang aking nasaksihan. Nakakubli sa kanyang malamlam na mata ang mumunting pag-asang nais sumungaw sa mura niyang isip. Hindi man kayang tawirin ng kanyang pangunawa sa ngayon ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang pamilya. Patuloy siyang nagsusumikap upang balang araw ay maiangat niya ang buhay ng kanyang pamilya. Isa lamang si Gok-Gok sa mahigit 300 mag-aaral sa mababang paaralan ng Nigi na patuloy na nakararanas ng epekto ng kahirapan maging sa eskwelahan. Dahil sa hirap ng buhay, 30% ng mga bata kada taon ang tumitigil sa pag-aaral. Napipilitan ng ilan na maghanap buhay na lang kaysa ipagpatuloy ang pag-aaral. Tulad sa ibang lugar sa Pilipinas, kulang sa guro at gamit panturo ang eskwelahan. 5 bata ang nagsasalo-salo sa iisang libro at isang guro ang nagtuturo sa mahigit 60 estudyante. Matindi ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro dito sa bayan ng Nigi. Ilang kilometro rin ang kanilang nilalakad para makapagturo kapalit ang maliit na sweldo. At ang lalong kahanga-hanga sa kanila, itinuturing nilang misyon sa buhay ang pagtuturo at hindi isang propesyon.
Simbolo ng katatagan ang mga guro at ang batang taganigi. Patuloy silang nagsusumikap na maiahon ang estado ng kanilang buhay sa kanilang lugar. At tulad ni Gok-Gok, nananatiling buhay ang pag-asa sa puso ng mga batang nigi. Pinatandaman ng pagsubok at pagkakataon, may sumisilay pa ring ngiti sa bawat batang mandadala. Sa ngayon at sa bukas, at iyo ang bukas. Ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata. Ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao? Walang pakialam sa mundo. Ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay naglalakbay. Habol natin ang buhay. Ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Masdan mo ang mga bata. Ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata. Itanong mo sa mga bata. Ano ang kanilang nakikita?